Sa mga lubhang nagmamahal sa kanilang mga alagang aso, dapat na mag-ingat sa mga sakit na canine parvoviral infection. What's up guys? Welcome back to your channel. Last time na-discuss na natin yung canine distemper virus. Ngayon naman, pag-uusapan natin isa pang highly fatal na virus din. Very fighting din talaga to. At experience ko na to once sa unang aso ko. At talaga nakakatakot. Unfortunately, hindi siya nag-survive. So, hindi ko na siguro pababayin yung intro. Tara, pag-usapan natin ang canine virus. Okay, let's go. Canine parvovirus. Ang canine parvovirus ay isang highly contagious disease na pwedeng tumama sa lahat ng aso, lalo sa mga unvaccinated na tuta na below 4 months old. Sila yung mga at high risk talaga. Target ng virus ang gastrointestinal tracts ng mga aso at kumakalat sa pamamagitan ng direct dog-to-dog contact or sa mga contaminated na baligid, tao at pati ang dumi ng hayop. Anything na contaminated ay delikado silang ma-expose. Nung na-experience ko to, pinaiwas ko yung mga aso ko sa tsinelas. Halos immortal tong virus na to. Imagine, resistant sa heat and cold to at kaya mag-survive sa paligid ng matagal na panahon. Kahit pala yung pinagtuyuan ng mga ebak sa ng infected na aso sa kalsada, ay maaaring makakuha ng virus kapag na-sniff nila. Highly adaptable ang virus na to. Consolation na lang siguro na hindi ito airborne. Ang kadalasang sintomas ng parvovirus ay ang mga sumusunod: lethargic o panghihina, abdominal pain, bloating, fever o di kaya low body temperature o yung hypothermia, vomiting, at ang pinakamalala, ang bloody diarrhea, na maaaring mag-cause ng rapid dehydration at damage sa mga intestine at immune system na maaaring magdulot ng septic shock. Nakikitil sa buhay ng aso. Kung sa distemper ay tumatagal pa ng ilang weeks or buwan, ang parvovirus ay kadalasan tumatagal ng 2 to 3 days after mag-manifest ang nasabing mga sintomas, kung hindi ito maaagapan sa unang araw pa lang. Kagaya din ng distemper, walang specific na gamot sa virus at dapat masuportahan ang body system ng aso hanggang lumakas ang immune system nito para labanan ng viral infection. Ang treatment ay kailangan agaran at nangangailangan ng intensive care at efforts para labanan ng dehydration dahil ito magpapahina sa aso. Usually, second day pa lang magre-refuse na kumain at uminom ang infected na aso. Kung kinakailangan i-force feed, gawin natin para mapalitan ng electrolytes, protein at fluids na nawala. Dapat din makontrol ang pagsusuka at pagtatae at agapan ng mga secondary infections. Ang infected na aso ay kailangan panatiling warm at bigyan ng tutok na atensyon. Walang kasiguraduhan ng laban sa parvovirus, pero kung maagapan mo ito sa unang araw pa lamang, ay magiging mahalagang parte ito ng paggaling ng aso. Parang distemper din, mag-focus ka lang talaga sa mga symptoms. Dahil nga nakakahawa ang virus na ito, kailangan itong mapigilan sa paggalat. At dahil heat and cold resistant ito, masusing disinfection ng contaminated areas ang kailangan. In my case, 4 times ako nag-mop ng Cyget pader nun. Nakaka-paranoid. Amoy na amoy mo yung Sunrox. Sa awa ng Diyos, hindi naman na ito naulit since 2016. Kagaya ng lahat ng virus, vaccination lang talaga at good hygiene sa kennel para makaiwas dito. Sa mga tuta, dapat mabakunahan sila on their early weeks. At sa mga adult naman, booster talaga dapat. Para naman maiwasan ang pagkalat ng virus, dapat i-isolate na kagad ang infected na aso hanggang sa mag-negative ito. Mag-sanitize at mag-disinfect ng kennel or ng kulungan para mamatay ang virus.
And that concludes our video for today, mga lods. Thank you for joining me sa pag-imay natin sa parvovirus. Knowledge is your strongest ally in protecting your dogs. Tandaan na prevention and early detection are always better than cure. Stay vigilant at better be safe than sorry. Keep your dogs vaccinated. Mahirap kalaban tong virus na to. Disclaimer nga pala, hindi ako vet. Ito ay base experience ko at sa research na rin. Kung bago ka sa channel ko at nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, pahit naman ako ng subscribe button sa baba at ng notification bell na rin para like update sa mga videos na gagawin ko. Stay safe and keep howling. I'm Old King Wolf and welcome to my world.